Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang makikoment ka kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, iisa ang tibok ng damdamin nating lahat kapag usapang pamilya, pangarap at sakit ng nakaraan. Kaya halina, simulan na natin ang ating kwento. Sa bayan ng San Gregorio, isang lugar na hindi naman lubos na mahirap, ngunit sapat lang para ang tao ay mabuhay ng kapos, lumaki si Isandro Vallejo na tila isang aninong hindi napapansin sa loob ng sarili niyang angkan. Bata pa lamang siya nang mawalan siya ng ama. Ang kanyang inang si Salve Anorico ay napilitang iwan muna siya sa poder ng nakatatandang kapatid ng kanyang ama na si Leo Degario Vallejo dahil wala siyang sapat na kakayahang buhayin ng anak ng mag-isa noong mga panahong iyon. Nangako si Leo Degario na aalagaan si Isandro na parang tunay na anak, ngunit ang pangakong iyon ay hindi nagtagal sa anyong mabait. Sa malaking bahay ng mga Vallejo kung saan makintab ang mga sahig at mabibigat ang mga kortina, si Sandro ang batang palaging huli sa hapag, huli sa bagong gamit at huli sa kahit anong pagtingin. Ang pinsan niyang si Raffison Vallejo ay lumaking sanay sa papuri, mamahaling laruan at mga tutor. Samantalang si Sandro ay lumaking may hawak na timba, basahan at mga utos na hindi mabilang. Isandro, sigaw ni Leo Degario isang umaga habang nasa bakuran ng bata, nagwawalis ng mga tuyong dahon. Bakit hindi pa nahuhugasan ng sasakyan? Ano bang silbi mo rito? Sandali lang po, tiyuhin. Tatapusin ko lang po itong sa likod. Sagot ng 10 taong gulang na si Isandro habang pinapahid ang pawis sa noo. Umismid si Leo Degario. Palusot, ganyan ka talaga, mahina. Kung buhay pang tatay mo, malamang dismayado rin yun sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tila maliliit na batong paulit-ulit na ibinabato sa dibdib ng bata. Hindi man siya sumasagot, isa-isang naiipon ng sakit sa loob niya. Tahimik siyang bata, ngulit hindi bobo. Sa murang edad, natuto siyang kilalanin ang tunog ng pangmamaliit. Sa hapagkainan, mas halata ang agwat nilang magpinsan. Isang gabi, habang kumakain si Raffison ng fried chicken at mainit na sabaw, si Sandro ay binigyan lamang ng tira-tirang isda at malamig na kanin. "Naku, wag mo nang damihan niyang sa kanya," sabi ng asawa ni Leo Degario na si Briseida. "Hindi naman yan tunay na anak dito." Tahimik lang si Sandro. Ngunit si Raffison, na noon ay halos kasing edad niya lang, ay tumawa pa. Baka ubusin niya yung pagkain ko. Gutom na naman ng ampon." Pangaasar ng pinsan. Hindi na imik si Sandro. Yumuko lang siya at itinuloy ang pagkain, ngunit sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom ang kamao niya. Hindi dahil gusto niyang lumaban, kundi dahil ayaw niyang umiyak sa harap nila. Sa kabila ng lahat, may isang taong nakakapansin sa kanya. Ang dati nilang kapitbahay na si Ma'am Celestina Overo, isang retiradong profesor sa accounting na namumuhay ng payak matapos mamatay ang asawa't anak niya. Bawat hapon kapag inuutusan si Sandro na bumili ng suka, tuyo o bigas sa kanto, dumaraan siya sa maliit na bahay ni Celestina. Isang araw, nadatnan siya ng matanda na nakatitig sa lumang pahayagan. "Anong binabasa mo, Sandro?" tanong ni Ma'am Celestina habang nagdidilig ng halaman. "Numero po," sagot niya. "Tinitignan ko po kung paano tumataas at bumababa ang presyo nitong mga kumpanya." Tumaas ang kilay ng matanda. "Naiintindihan mo?" "Kaunti lang po, pero gusto ko pong maintindihan. Parang may pattern po kasi." Doon nagsimula ang kakaibang samahan nila. Turing gabi, palihim siyang pumupunta sa bahay ni Celestina, dala ang kwaderno at lapis. Tinuruan siya ng matanda ng basic accounting, pag-aanalisa ng financial statements at kahalagahan ng disiplina sa pera. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, si Sandro ay abala sa pag-aaral ng debit at credit, tubo at puhunan, supply at demand. "Hindi sapat ang matalino ka lang," wika ni Celestina minsan habang nagtuturo ng simpleng balance sheet. "Dapat marunong ka ring magtimpi. Maraming taong nagwawagi sa lakas, pero ang mas tumatagal ay yung may isip at pangninindigan."
Tumanggo si Sandro. Ma'am, pwede po bang maging mayaman ng mahirap na walang kapit? Ngumiti ng mapait si Celestina. Oo, pero hindi madali. At kadalasan, bago ka yumaman, kailangan mo munang tanggapin na walang magliligtas sa'yo, kundi sarili mo. Ang mga salitang iyon ang tumatak sa isip ng binata. Bukod kay Ma'am Celestina, nagkaroon din siya ng isa pang tahimik na kakampi, si Bining Alcaraz, ang librarian ng munisipyo. Dahil luma at halos walang pumupunta sa library, malaya si Isandro roon kapag may pagkakataon. Doon niya natuklasan ang mga libro tungkol sa negosyo, kasaysayan ng malalaking kumpanya at mga talambuhay ng mga negosyanteng nagsimula sa wala. Bata, ba't puro pang negosyong binabasa mo? Tanong ni Bining minsan habang inaayos ang mga aklat. Gusto ko lang pong malaman kung paano sila nagtagumpay, sagot ni Isandro. Maganda yan, pero tandaan mo, hindi lahat ng matagumpay ay marangal. May mga umaangat sa sipag, may mga umaangat sa panlalamang. Tahimik na tumanggo si Isandro. Mula noon, natuto siyang hindi lamang humanga sa tagumpay, kundi suriin din ang paraan kung paano ito nakakamit. Habang tumatanda siya, mas lalo ring lumalala ang pagtrato sa kanya sa bahay ng mga Vallejo. Nang mag-high school siya, si Rayfeson ay ipinadala sa private school sa lungsod, habang si Isandro ay nanatili sa pampublikong paaralan. Pero sa halip na manghina, lalo siyang nagsumikap. Lagi siyang top sa klase, laging may medalya, ngunit ni minsan ay hindi siya dinaluhan ni Leo Dagario sa Recognition Day. Isang gabi, habang nililinis niya ang garahe, narinig niyang may kausap ang tiyuhin niya sa telepono. Oo, akin ang kontrol. Wala nang hahabol doon, sabi ni Leo Dagario sa mahinang boses. Patay na yung kapatid ko. Ang bata, walang alam yun. Napatigil si Isandro. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin, pero ramdam niyang may tinatagong mas malalim na sikreto ang tiyuhin niya. Mula noon, nagsimula siyang maging mapanuri hindi lang sa numero, kundi sa mga kilos at usapan sa loob ng bahay. Isang hapon, dumating ang dating driver ng pamilya na si Marlon Bactong upang bisitahin ang matandang katiwala. Habang nagluluto sa likod ng bahay si Isandro, napansin siya ni Marlon. Ikaw pala si Isandro ha, sabi ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Kamukhang-mukha mo ang tatay mo, lalo na yung tingin mo. Hindi agad sumagot si Isandro. Kilala niyo po ang ama ko? Oo, sagot ni Marlon. Mabuting tao, matalino. Hindi lang basta empleyado sa negosyo ng mga Vallejo. Marami siyang alam, marami siyang plano. Napatingin si Isandro. Bakit po parang may gusto pa kayong sabihin? Napabuntong hinima si Marlon at tumingin sa paligid. Hindi pa panahon pero tandaan mo, hindi lahat ng iniwan ng tatay mo ay nawala. May mga bagay na sadya siyang itinago para sa tamang oras. Mula sa araw na iyon, lalong naging malinaw sa isip ni Isandro na may dahilan kung bakit tila ayaw ni Leo Dagario na makitang umaangat siya. Hindi lamang pala siya basta batang inampon, may mas malalim na ugat ang kanilang tensyon. Pagdating niya ng kolehiyo, halos wala nang balak suportahan si Leo Dagario sa kanya. Gusto ng tiyuhin niya na magtrabaho na lang siya bilang checker sa isa sa mga bodega nila. Ngunit sa tulong ni na Celestina at Bening, nakakuha si Isandro ng scholarship sa Maynila. Hindi niya ginamit ang pangalang Vallejo bilang pangunahing pagkakakilanlan, mas pinili niyang gamitin ang pangalan ng kanyang ina sa ilang opisyal na aplikasyon upang makaiwas sa impluwensya ng tiyuhin. Sa Maynila, unang beses niyang naranasan ang mabuhay ng walang sigaw ni Leo Dagario sa umaga. Mahirap pa rin ang buhay. Nangungupahan siya sa masikip na boarding house, nagtatrabaho sa isang maliit na computer shop sa gabi at kumakain ng instant noodles para makaraos. Pero kakaiba ang gaan sa pakiramdam. Doon niya nakilala si Nethavina Sorella, isang law student na diretso kung magsalita ngunit may pusong maawain. Si Junver Nacorda, isang programmer na tahimik ngunit napakadalino. At si Pilo Astamar, isang madiskarteng estudyanteng marunong kumita sa buy and sell ng gadgets at lumang kagamitan. Isand, hindi normal na estudyante ang tingin ko sa'yo, sabi minsan ni Pilo habang nagkakapi sila sa karenderya. Parang lagi kang may binubuong plano sa ulo mo. Ngumiti si Isandro ng bahagya. Wala, ayoko lang manatiling kawawa, sumingit si Tavina.
At ayaw mo ring umasa sa kahit kanino, kita sa mukha mo. Tumingin si Yasandro sa kanila. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may mga taong hindi siya tinitingnan bilang pabigat. Sa kolehiyo, lalo pang nahasa ang isip niya. Natuto siyang mag-invest ng paunti-unti gamit ang perang naiipon niya. Hindi malalaki ang una niyang kinita, pero sapat iyon upang maunawaan niya kung paano gumagalaw ang kapital. Sa tulong ni Junver, nakasabay siya sa mga digital trends. Sa diskarte ni Pilo, natuto siyang tumingin sa maliliit na negosyo bilang posibleng lumaki. Sa impluwensya ni Tavina, natutunan niyang ang bawat malaking desisyon ay dapat may matibay na legal na sandigan. Habang si Raffison ay lumalaki sa luho at yabang, si Yasandro Haman ay lumalaki sa gutom, disiplina at tahimik na paghanda. Hindi pa niya hinaharap ang pamilya niya. Hindi pa panahon yun. Pero unti-unti, ang batang tating pinagsasalitaan ng masasakit ay nagiging lalaking marunong ng bumuo ng sariling landas. At sa bawat gabing tahimik siyang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng mumurahing boarding house, iisa ang pangako niya sa sarili. Darating ang araw na hindi na siya magiging kawawa sa paningin ng iba. Darating ang araw na ang lahat ng panghahamak, gutom at pagmamaliit ay magsisilbing pundasyon ng pagbabalik niya. Ngunit sa mayon, kailangan muna niyang patibayin ang sarili. Tahimik na mag-ipon ng lakas at hintayin ng tamang oras na ang mundo mismo ang magpapatunay na hindi siya kailanman naging basura. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang makicomment ka kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakakilabot isipin kung ilang tao ang minsan ng minaliit pero dumating din ang araw na napatunayan nilang hindi sukatan ng pagkatao ang tingin ng iba. Kaya kung handa ka na, ituloy na natin ang mas mabigat na kabanata sa buhay ni Yasandro. Pagkaraan ng ilang taon sa Maynila, hindi na ang dating payat at tahimik na binatilyo si Yasandro Vallejo. Hindi man siya naging marangya sa panlabas na anyo, kitang-kita sa tindig niya ang isang lalaking dumaan sa hirap at natutong hindi magreklamo. Ang mukha niyang dati laging nakayuko sa takot sa tiyuhin ay napalitan na ng matang sanay magmastid, magsuri at hintayin ang tamang tiempo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, hindi niya kinalimutan ang pangako sa sarili. Darating ang araw na babalik siya sa mundong minsang dumurog sa dignidad niya. Ang mga taon sa Maynila ay hindi na sayang. Nakatapos siya sa kursong may kaugnayan sa Finance and Business Analytics sa tulong ng scholarship, sideline at tulong ng maliliit ngunit tapat na kamay ni na Ma'am Celestina, Bening at ng mga kaibigan niyang sina Tavina, Junver at Pilo. Habang ang marami sa mga kakasi niya ay kontento nang makapasok sa malalaking kumpanya bilang empleyado, si Yasandro ay dahan-dahang bumuo ng sariling network. Sa umpisa ay mumunting investments lang, mga shares sa undervalued firms, consultancy work sa maliliit na negosyo, at legal financial structures na tinulungan siyang maintindihan ni Tavina. Ngunit habang dumarami ang karanasan niya, mas nagiging malinaw sa kanya ang koneksyon ng nakaraan niya sa pamilyang Vallejo. Isang gabi, sa isang tahimik na coffee shop sa Quezon City, nakita-kita silang apat, si Yasandro, Tavina, Junver at Pilo. Nasa lamesa ang mga laptops, folders at ilang lumang dokumentong ibinigay ni Marlon Bactong nang muli silang magkita ilang buwan bago iyon. Sigurado ka ba rito, Tavina? Habang binabasa ang isang photocopy ng lumang trust agreement. Kasi kapag bumalik ka roon ng hindi handa, baka hindi lang kahiyaan ang kapalit, posibleng atakehin nila ang buong pagkatao mo. Ngumiti ng bahagya si Yasandro, pero hindi iyon ngiting magaan. Matagal na nilang ginagawa yan. Ang kaibahan lang ngayon, hindi na ako batang walang kalaban-laban. Napailing si Pilo habang hinihigop ang kape. Bro, kilala ko ang mukha mong yan. Yan yung mukha mo kapag may plano kang hindi basta-basta. Tahimik na nagsalita si Junver habang nakatutok sa screen. May ebidensya tayo na lumulubog sa sablay ang Vallejo Prime Holdings. Maraming bad decisions sa operations. Ang tanong, anong unang hakbang mo? Dahan-dahang ipinatong ni Yasandro ang palad sa folder sa harap niya. Mag-a-apply ako. Halos sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Mag-a-apply ka? Ulit ni Pilo. Sa mismong kumpanya ng tiyuhin mo? Oo, sagot ni Yasandro. Hindi para magtrabaho, para makita ko ng personal kung gaano nakabulok ang sistema nila at para maalala nilang minsan akong tinrato na parang wala akong halaga. Hindi agad sumugot si Tavina. Tinitigan niya lamang si Yasandro, para bang sinusukat kung sugat pa ba o lakas na ang nagpapatakbo rito. Maya-maya ay dahan-dahan siyang tumanggo. Sige, sabi niya.
Pero hindi ka pupunta roon para lang makipagtalo. Pupunta ka roon para mangalap lang katotohanan. At tandaan mo kapag mangyari na ang dapat mangyari, hindi ka pwedeng gumaya sa kanila. Hindi sumugot si Isandro, ngumit malinaw na pumasok sa isip niya ang paalala ng dalaga. Lumipas ang ilang linggo ng paghahanda. Mula sa mga lumang koneksyon ng kanyang ama, sa tulong ng trustee na si Aurelio de Maandal na lihim nilang nakontakt, unti-unti nang nabuo ang kabuuan ng dati ng hinala ni Isandro. Totoo, may malalim na ugnayan ng pangalan ng kanyang ama sa isa sa pinakamahalagang investment structures na nakakabit sa Vallejo Prime Holdings. Ngunit hindi pa iyon ang araw para ilantad ang lahat. Kailangan muna niyang makita ang totoong mukha ng kumpanya nang hindi siya nakatayo sa itaas, kundi bilang isang ordinaryong tao, isang aplikanteng madaling tapakan. At dumating nga ang araw na yon. Madilim pa bahagya ng magbihis si Isandro sa kanyang inuupahang condo unit na hindi naman mamahalin ngunit malinis at maayos. Sinadya niyang huwag magsuot ng mamahaling relo o magarang sapatos. Simpleng puting polo, kupas na pantalon at lumang leather shoes lamang ang isinuot niya. Hawak niya ang isang manipis na folder na puno ng resume at credentials, mga dokumentong kaya niyang ipakita, ngunit hindi sapat para isiwalat kung sino talaga siya. Bago siya lumabas, tumunog ang cellphone niya. Si Ma'am Celestina ang nasa kabilang linya. "Pupunta ka na?" tanong ng matanda. "Opo, ma'am. Handa ka na ba?" Huminga ng malalim si Isandro. "Hindi ko po alam kung may taong tunay na handa sa ganitong araw." Mahina ang tawa ni Celestina sa kabilang linya. "Tama. Pero tandaan mo, Isandro, ang taong may tunay na lakas ay hindi yung pinakamalakas manigaw, kundi yung kayang kontrolin ang sarili kahit gustong-gusto ng sumabog." "Opo." "Isa pa," dagdag ng matanda. "Anumang marinig mo roon, hindi na nila mababago ang halaga mo. Matagal nang tapos ang panahon na hawak nila ang tingin mo sa sarili mo." Saglit na pumikit si Isandro. "Salamat po." Pagbaba niya sa lobby ng building, naghihintay roon si Thavina sa tabi ng kotse niya. "Hindi mo kailangan sumama," sabi ni Isandro. "Wala akong sinabing sasama ako sa loob," sagot ni Thavina. "Pero gusto kong siguraduhin na bago ka pumasok sa kulungan ng nakaraan mo, may isang taong nakakaalala kung sino ka talaga." Napangiti si Isandro. "Ang drama mo?" "Tama lang, bagay sa araw na to." Pagdating nila sa headquarters ng Vallejo Prime Holdings, parang bumalik lahat ng lumang alikabok ng nakaraan sa dibdib ni Isandro. Mataas pa rin ang gusali, malamig pa rin ang salamin sa harap, at nakakatakot pa rin ang pakiramdam ng kapangyarihan na matagal nang pinaghaharian ng mga taong sanaimang maliit. Ngunit ngayon, hindi na siya ang batang may timba at basan. Isa siyang lalaking kayang ngumiti sa harap lang sakit. "Hintayin kita rito," sabi ni Thavina bago siya bumaba, "at huwag kang padadala agad." Tumanggo si Isandro at nagtungo sa entrance. Sa lobby pa lang ay ramdam na niya ang mapanghusgang tingin ng mga tao. Naroon ang receptionist na si Noreza Pilien, makinis ang buhok, makapalang make-up, at halatang sanay humusga batay sa suot ng kaharap. "Yes?" mataray nitong tanong. "Nandito po ako para sa management trainee application interview," mahinang sagot ni Isandro. Mula ulo hanggang paa ay sinuri siya ni Noreza. Isandro Vallejo. Bahagya nang nag-iba ang ekspresyon nito. Tila kinilala ang apelyido ngulit hindi agad naniwala. "Wait there." Sa waiting area, naroon ang ilang aplikante. Hindi sila pare-pareho ng pinagmulan, ngunit halatang lahat ay may dalang pag-asa. Nakilala niya roon si Mirel Kagimba, isang matalinong dalagang galing sa probinsya. Si Dustin Opeña, medyo may edad na ngunit pormal at disente, at isang utility worker na si Shoni Ladrillo na nakaupo sa gilid habang may hinihintay na pirma para sa salary concern. "Aplikante rin kayo?" tanong ni Mirel kay Isandro. "Oo," sagot niya. Ngumiti ito ng pagod. "Sana matanggap tayo. Pangatlo ko ng interview sa linggong to." Si Dustin naman ay napabuntong hininga. "Kung matanggap man kayo rito, sana mapunta kayo sa matinong department. Maraming magaling na nasasayang dito." Napatingin si Isandro. "Kayo po pa ba dati nang nandito?" "Oo," sagot ni Dustin.
Dati akong supervisor. Natanggol ako dahil hindi ako pumayag sa cost cutting na delikado sa mga tao. Dito, kapag lumaban ka sa mali, ikaw ang lalabas na problema. Habang nag-uusap sila, papalapit ang HR assistant na si Clevin Dorado. Mahaba ang mukha nito at puno ng yaban ang kilos. "Kayo ba si Yesandro Vallejo?" tanong nito. "Opo, follow me," sabi ni Clevin. Ngunit ang tono nito ay parang nag-uutos sa mababang nilalang. Habang sumasakay sila sa elevator patungong executive floor, ramdam ni Yesandro ang bigat ng bawat palapag. Bawat pag-angat ng elevator ay tila paghuhukay sa alaala niyang pilit niyang iniwan noon. Ngunit hindi na siya umurong. Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang marangyang hallway na may makapal na carpet at framed awards ng kumpanya. Nandoon ang ilang executives, kabilang ang HR head na si Periza Montojo at ang Chief Operations Officer na si Vandor Teles, ang lalaking kilala sa loob ng kumpanya bilang sunod-sunuran ngunit tuso. Nang buksan ang pinto ng conference room, tumambad sa kanya ang dalawang mukhang hindi kailanman nawala sa kanyang alaala, si Raffeson at si Leo Degario. Mas tumanda na si Leo Degario, ngunit pareho pa rin ang matigas na panga at mapagmataas na mga mata. Si Raffeson naman ay halatang namana ang yabang ng ama. Malinis ang suit, ngunit marumi ang tingin sa kapwa. Pagkapasok pa lang ni Yesandro ay natahimik ang silid. Halata ang pagkabigla ni Raffeson. "Oh, akala ko kung sino," ani Raffeson saka natawa ng maikli. "Ikaw pala." Tinignan siya ni Leo Degario ng matagal, saka dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Walang bahid ng saya o pagkamag-anak sa mukha nito. Taming pagkainis. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig nitong tanong. "Nag-a-apply po ako," sagot ni Yesandro ng diretsyo. Napatingin ng ilang staff sa isa't isa. Si Periza ay bahaging namutla. Si Vander naman ay umupo lang, tila na-enjoy ang mangyayari. "Mag-a-apply?" Ulit ni Leo Degario, saka natawa ng walang saya. "Dito? Sa kumpanya ko?" "Opo." Dahan-dahang lumapit ang matandang lalaki at pinagbasdan si Yesandro na parang isa tong dumi sa sahig. At pagkatapos, sa harap ng mga aplikante, staff at executives, bumagsak ang mga salitang matagal ng pinakamasakit sa buong buhay ni Yesandro. "Hindi bagay ang basurang tulad mo sa kumpanya ko." Parang tumigil ang oras sa silid. Si Mirel na kakapasok lang sa dulo ng room para sa susunod na assessment ay natigilan. Si Dustin na sinamahan ng HR para sa isang dokumento ay napakuyom ng kamao. Si Lorien Fajota, ang sekretary sa gilid, ay nanigas habang hawak ang tablet. Si Raffeson naman ay halatang nawawalang tuwa. "Akala mo ba dahil marunong ka ng magsuot ng polo ay may karapatan ka ng umapak dito?" Dagdag pa ni Leo Degario. "Palamunin ka noon, palamunin ka pa rin ngayon. Wala kang puwang dito." Sa loob ni Yesandro ay may kumirot na luma at malalim. Parang bumalik saglit ang batang nakayuko sa garahe. Ang batang huling kumain sa hapag. Ang batang sinabihang walang silbi. Ngulit dahil sa lahat ng taong tumulong kanya, dahil sa mga taong naniwala kanya, hindi na siya nabasag. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin at sinalubong ang mata ng tiyuhin niya. "Salamat po sa oras ninyo," kalmado niyang sabi. Ibinato ni Leo Degario ang folder sa mesa sa harap niya. "Lumayas ka rito." Tumawa si Raffeson. "Narinig mo naman siguro, di ba? Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi para sa'yo." Hindi sumagot si Yesandro. Pinulot niya ang folder, inayos ang ilang nalaglag na papel, at tumalikod. Sa mismong sandaling iyon, napansin siya ng matandang abogadong si Attorney Savelino Quibranza na nasa gilid pala ng silid dahil may board documents na pipirmahan. Naningkit ang mga mata nito habang pinagmamasdan ng binata. Vallejo. Mahinang bulong ng abogado sa sarili. Ngunit hindi na yun narinig ni Yesandro. Lumabas siya sa silid nang hindi tumatakbo, hindi umiiyak, hindi nagsisigaw. Pagdating niya sa lobby, halos hindi siya makahinga. Nasa loob pa rin ang dating sakit, ngulit mas mabigat na ngayon ang katahimikang pinili niyang sandata. Sa labas ng gusali, naghihintay si Thavina. Pagkakita pa lang sa mukha niya, alam na nito ang nangyari. "Ginawa nila?" Tanong ng balaga. Tumanggo si Yesandro. "Oo." "Anong sinabi?" Saglit siyang natahimik, saka huminga ng malalim. Eksakto kung sino sila. Hindi na nagtanong pa si Thavina.
Sa halip ay ibinigay niya ang panyo sa kanya. Halika, hindi tayo dito magtatapos. Habang papalayo ang sasakyan, sa itaas ng gusali ay nagsisimula ng kumalat ang mga bulungan. Hindi alam ni Leodegario at Raffison na may ilang mata ang nakakita, may ilang taingang nakarinig at may ilang pusong napuno ng galit para sa binatang kanilang nilait. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang lalaking pinalayas nila sa harap ng lahat ay hindi na isang kawawang pamangkin, kundi isang taong papasok sa susunod na araw, hindi na bilang aplikante, kundi bilang bangungot sa imperyong matagal nilang inakalang sila lamang ang may-ari. Bago tayo dumako sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang makicomment ka kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Minsan, ang pinakamabigat na ganti ay hindi sigaw o sampal, kundi ang tahimik na sandaling biglang mababaliktad ang lahat sa harap ng mga taong nanghamak sa'yo. Kaya kung handa ka na, ito na ang yugto kung saan unti-unting gagalaw ang kamay ng tadhana para kay Isandro. Kinagabihan ng araw na pinahiya siya sa Vallejo Prime Holdings, hindi agad umuwi si Isandro sa kondo niya. Matagal siyang nakaupo sa likod ng sasakyan ni Thavina, nakatanaw lang sa bintana, habang ang ilaw ng lungsod ay dumaraan sa kanyang mukha na tila mga alaala ng nakaraan. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagsasalita. Ngulit batid ni Thavina na sa loob ng katahimikang iyon ay may malakas na unos na dumaragundong. Gusto mo bang magpahinga muna? Mahinang tanong ni Thavina habang nakahinto sila sa isang gasolinahan. Umiling si Isandro. Hindi na pwede. Kapag nagpahinga ako ngayon, baka makahanap pa sila ng oras para ikubli ang dapat ng lumabas. Tinitigan siya ni Thavina. Galit ka? Oo, diretso ng sagot. Pero hindi na ito yung galit ng batang gustong sumigaw. Ito na yung galit ng lalaking pagod ng patawarin ang pang-aalipusta. Walang imik si Thavina sandali sa katumanggo. Kung ganon, simulan na natin. Pagsapit nila sa unit ni Isandro ay nandun na sina Jonver at Pilo, nakabukas sa mga laptop, nakahilera ang ilang dokumento at may mga printouts ng corporate filings na inilatag sa lamesa. Sa sulok naman ay nakaupo ang matikas ngunit may edad ng si Aurelio Di Maandal, ang trustee na matagal nang naghihintay sa tamang panahon upang ihayag ang buong katotohanan. Sa unang tingin pa lang ay ramdam na ni Isandro na hindi na ito simpleng gabing puno ng emosyon. Ito ang simula ng pagbawi. Dumating na rin ang bida, sabi ni Pilo habang pilit na pinapagaan ng tensyon. At base sa mukha mo, mukhang masyado silang kumpiyansa kanina. Ibinaba ni Isandro ang folder sa mesa. Hindi lang kumpiyansa, sigurado silang wala akong laban. Bahagyang ngumiti si Aurelio. Yan ang karaniwang pagkakamali ng mga taong matagal nang nasa taas. Iniisip nilang ang tahimik ay mahina at ang duka ay walang maaaring ilaban. Umupo si Isandro at tumingin sa matanda. Gusto ko nang malinawan sa lahat. Ayoko ng kalahating katotohanan. Dahan-dahang inayos ni Aurelio ang salamin niya sa mata bago nagsalita. Noong buhay pa ang iyong ama na si Severino Vallejo, alam niyang may kasakiman nasa puso ng kuya niyang si Leodegario. Hindi man sila laging hayagang nag-aaway, batid niya na darating ang araw na may aangkinin sa mga bagay na hindi naman tunay na para sa kanila. Kaya bago siya tuluyang pumanaw, gumawa siya ng isang trust arrangement. Kinuha ni Junver ang isang scanned document sa screen at ini-flash sa TV monitor sa sala. Nandoon ang pangalan ni Severino, ilang legal provisions at ang pangalan ni Aurelio bilang trustee. Ang trust na ito, pagpapatuloy ni Aurelio, ay may hawak na pinakamalaking block of controlling preferred shares na tahimik na nakaugnay sa ilang strategic investors ng Vallejo Prime Holdings. Hindi diretsyong nakapangalan sa inyo noon upang maprotektahan ka. Ang kondisyon, hindi ito maaaring ilipat o ilantad hanggat hindi ka umaabot sa tamang edad, may sapat na kaalaman sa negosyo at may malinaw na kakayahang hawakan ang pananagutan. Napayuko si Isandro sandali. Kaya pala parang may mga taong lihim na nagbabantay sa galaw ko. Tumanggo si Aurelio. Oo, hindi kami laging nakakalapit, pero minomonitor namin ang landas mo. Nang malaman kong hindi ka naging pabigat sa buhay kundi nagsikap sa sarili mong paa, doon ako nakumbinsing handa ka na. Napasinghap si Pilo. So technically, sabat ni Thavina habang nakakross ang mga braso, ang pinakamalaking kontrol sa kumpanyang pinamumugaran ngayon ng kayabangan ni Leodegario ay hindi talaga nasa kanya, nasa legal trust na hawak para kay Isandro. Ikinuyom ni Isandro ang kamay niya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng katotohanang matagal na palang umiiral habang siya'y pinapaniwala ang walang kwenta. Bakit walang nagsabi sa akin noon? Mahinang tanong niya.
Dahil bata ka pa, sabi ni Aurelio, at dahil kung masyado kang napaagang nakilala, baka hindi ka umabot sa araw na ito. Tahimik ang lahat sandali. Sa labas ng bintana ay naroon ang ugong ng syudad, ngunit sa loob ng kwartong iyon, tila umuukit ng bagong kapalaran ang bawat paghinga. Si Junver naman ay nagbukas ng panibagong file. Hindi lang yan ang hawak natin. May sapat na data na rin ako tungkol sa internal anomalies sa Vallejo Prime Holdings. Pinagdugtong-dugtong ko ang ilang leak procurement records, supplier links at payroll irregularities. Maraming mali. Tama si Junver, sabi ni Thavina, at hindi ito pwedeng iakyat ng barabara. Kailangan legal, malinis at hindi nila matatakasan. Naglakad si Yazandro papunta sa bintana. Pinagmasdan niya ang malalayong ilaw habang unti-unting bumabalik sa isip niya ang eksenang nangyari ilang oras lang ang nakalipas, ang salitang basura, ang tawa ni Raffison at ang malamig na mukha ni Leo Digario na para bang wala siyang dugong kapareho. Ngunit ngayong alam na niya ang buong batayan ng laban, hindi na ang sakit ang pinakamalaki sa kanya, kundi ang pananagutan. Bukas, saad niya nang hindi lumilingon, ay hindi na ako babalik roon para humingi ng dignidad. Babalik ako para ipaalala sa kanila na hindi nila kayang ariin ang lahat. Kinabukasan, hindi mapalagay ang opisina ng Vallejo Prime Holdings. Mula sa pinakamaagang oras ng umaga ay may kakaibang galaw na ang headquarters. Ang ilang executive assistants ay pabalik-balik sa hallway. Ang accounting department ay biglang pinapakuha ng reports. Ang board liaison ay halos mawalan ng hininga sa kakatawag. Kumalat ang balitang may emergency board meeting na ipinatawag hindi ng chairman kundi ng consortium representatives at legal trustee group na may matagal ng dormant authority. Anong kaguluhan to? Iritadong tanong ni Raffison habang inaayos ang cufflinks sa opisina niya. Pumasok si Piriza, halatang tensyonado. Sir, may mga dumating pong outside representatives. May kasama pong foreign fund contacts, audit team at si Attorney Aurelio Dimandal. Biglang napatingin si Leo Digario na nooy kakapasok lang sa executive floor. Sino? Aurelio Dimandal po, ulit ni Piriza, at may hawak daw pong authority letters. Nagkatinginan sina mag-ama. Sa unang pagkakataon noong umagang iyon, nagkaroon ng maliit na puwang ng kaba sa mukha ni Leo Digario. Imposible, bulong niya. Matagal nang tahimik ang pangalan yan. Sa boardroom, isa-isang dumating ang mga taong karaniwang hindi nagpupunta ng walang malinaw na dahilan, mga external auditors, legal observers, isang kinatatawan mula sa Partner Equity Group at si Micah Verdanza, ang kilalang pinuno ng Independent Audit Team. Sa sulok naman ay nakaupo si Attorney Savelio Quebranza, tahimik ngunit mapansuri, tila may buo ng hinala mula pa kahapon. Dumating din si Yazandro, ngunit iba na ang anyo niya na yon. Hindi na siya nakasuot ng simpleng kupas na polo. Ngayon ay maayos ang navy suit niya, malinis ang puting polo at may tiwalang hindi maipinta ang kanyang tindig. Hindi siya nagyayabang, mas nakakatakot pa nga dahil sa sobrang kalmado niya. Kasama niya sina Thavina, Junver at Aurelio. Pagpasok pa lang niya sa silid ay tila may humbikpit na tali sa paligid ng leeg ni na Leo Digario at Raffison. Anong kalukuhan to? Bungad agad ni Rafelson. Bakit nandito yan? Hindi sumagot si Izandro. Si Aurelio ang lumapit sa head of the table at inilapag ang leather portfolio niya. Magandang umaga, sabi ng matanda. Narito kami ngayon upang i-activate ang board authority rights under the Severino Valero Controlling Trust and Associated Consortium Instruments. Halos hindi agad makasagot si Leo Digario. Anong trust? Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Attorney Sabilino. Leo Digario, kung ang iniisip ko ay siya ring iniisip mo, matagal mo nang alam na may ganong instrumentong umilal. Attorney Sabilino, hindi mo lang inakalang babalik ang panahon para maningil. Malamig na putol ng abogado. Ipinakita ni Aurelio ang mga dokumento. Isa-isang ipinasa ang certified copies, share control schedules at succession conditions. Pinatunayan ng mga papeles na ang pinakamalaking block of controlling influence sa kumpanya ay hindi simpleng hawak ng pamilya Vallejo sa kagustuhan ni Leo Digario, kundi nasa trust na itinatag ni Severino para sa kanyang anak. At ang anak na iyon ay si Izandro.
Halos mawalan ng kulay si Periza. Napaatras ng kaunti si Vander Teles na nooy bagong dating sa boardroom. Ang foreign fund representative ay mahinang nag-ayos ng upo. Si Rafelson ay halatang gusto ng sumabog. Hindi ito totoo, sigaw niya. Gawa-gawa lang yan. Tahimik lang si Isandro, saka dahan-dahang nagsalita. Kagaya rin ba ng tingin ninyo sa akin noon? Gawa-gawa lang, walang halaga, walang karapatan? Hindi agad nakasagot si Rafelson. Doon sumingit si Micah Verdanza. Hindi pa po natatapos ang agenda. Inilagay niya sa screen ang summary ng audit findings. Bukod sa activation of controlling authority, may nakita rin kaming seryosong red flag sa operational and financial management nitong huling 3 taon. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga detalye. Overpriced suppliers na konektado kay vendor, ghost employees sa payroll, logistics contracts na pabor sa kumpanyang pagmamay-ari ng kaibigan ni Rafelson at ilang pondo na napunta sa proyekto ngulit walang maipakitang wastong completion records. Hindi maari. Mahina ngulit galit na bulong ni Leo Digario. Totoo po ang lahat ng ito, sabi ni Junver na unang beses magsalita sa harap ng board. May digital trail po, hindi ito chismis o palagay. Nasa records ang galaw ng pera at approvals. Pinaplano niyo ba akong patalsikin? Singhal ni Leo Digario. Dahan-dahang umupo si Isandro sa upuang nararapat sa kanya bilang controlling authority representative. Doon niya unang tinitigan ang tiyuhin niya ng pantay, hindi bilang aping pamangkin, kundi bilang kapantay na may hawak ng katotohanan. Hindi ko kailangang planuhin, mahinahon niyang sagot. Kayo mismo ang gumawa ng dahilan. Natahimik ang silid. Pagkaraan ng ilang sandali ay inihayag ni Aurelio ang immediate actions. Temporary suspension of specific executive powers, formal investigation on procurement and payroll anomalies, at emergency reconstitution of oversight committees. Kasama sa unang nasuspende si Vandor at Rafelson. Si Leo Digario naman ay inalisan ng unilateral decision-making habang nakabimbin ang full review. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, sigaw ni Leo Digario, nanginginig ang boses. Ako ang bumuhay sa iyo. At doon, sa harap ng lahat, unang bumitaw si Isandro ng mga salitang hindi galit ang laman, kundi katotohanan. Hindi po ninyo ako binuhay. Pinalaki ninyo akong parang pasanin. Pinakain ng tira. Pinatulog ng may takot. Araw-araw ninyo akong pinaniwalaang walang halaga. Kung may bumuhay man sa akin, sila yung mga taong hindi kadugo pero piniling turuan ako, paniwalaan ako, at igalang ako. Tahimik ang lahat, kahit si Rafelson ay hindi nakasingit. Kung gusto ko kayong durugin ngayon sa harap ng lahat, pwede ko pong gawin. Pero hindi ko gagawin, dahil hindi ako katulad ninyo. Mabilis na kumalat sa loob ng kumpanya ang balita. Ang simpleng aplikanteng pinihiya kahapon ay siya palang pinakamakapangyarihang stakeholder na kayang magbaliktad ng buong pamunuan. Sa cafeteria, sa elevators, sa group chats ng mga empleyado, iisang usapan ang naningibabaw. Siya pala yun? Siya yung pinihiya kahapon, di ba? Grabe, siya palang may hawak sa board. Ngunit higit sa chismis, may unti-unting nabubuong pag-asa sa mga empleyado. Nang ipatawag ni Isandro ang HR at Interim Oversight Team, una niyang iniutos na i-review ang labor complaints. Pinabalik niya si Dustin Opeña bilang Operations Consultant upang ayusin ang mga process na matagal nang pinabayaan. Inirekomenda niya si Mirel Kagimba para sa Strategic Planning Pool dahil nakita niya ang husay at disiplina ng dalaga kahit sa maikling usapan lamang kahapon. At pinahawak niya kay Sioni Ladrillo ang Grievance Liaison Pilot Desk para sa rank-and-file staff. Dahil alam niya mga taong matagal nang hindi pinapakinggan ang madalas nakakaalam ng tunay na sugat ng kumpanya. Habang ginagawa niya ang mga hakbang na ito, hindi niya namalayang nakamasid pala sa kanya si Ate Severino. Kamukhang kamukha mo ang ama mo, sabi ng abogado ng mahina habang naglalakad sila palabas ng boardroom. Pero mas tahimik kang lumaban. Huminto si Isandro at tumingin sa matanda. Alam niyo po ba ang lahat noon? Hindi lahat, pero sapat para pagsisihan kung wala akong nagawa habang bata ka pa. Napabuntong hininga si Severino. Ngayon, may pagkakataon ka ng ayusin ang nawasak.
Huwag mo sanang sayangin sa paghihiganti lang. Sa dulo ng hallway, nakita ni Isandro ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Hindi na iyon ang batang nakatungo sa bawat sigaw ng tsohin niya. Hindi na rin iyon ang aplikanteng tahimik na umalis kahapon na may folder na ibinato sa kanya. Isa na siyang lalaking unti-unting bumabawi, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong matagal ding niyurakan sa ilalim ng maling pamumuno. At sa ibaba ng gusali, habang papalubog ang araw sa lungsod, nagsisimula pa lamang ang totoong pagbabago sa buhay ni Isandro Vallejo. Ang panghahamak na minsang sumugat sa kanya ay hindi na maibabalik. Tapos na ang bahaging iyon. Ngayon, ang kwento ay hindi na tungkol sa binatang minamaliit, kundi sa lalaking handa ng baguhin ng isang imperyong itinayo sa yabang, takot at kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang makicomment ka kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa kaaway, kundi laban sa mga sugat na matagal mong itinago sa sarili mo. Kaya kung handa ka na, samahan mo akong tunghayan ng yugto kung saan hindi lang kumpanya ang aayusin ni Isandro, kundi pati ang mga bitak sa sarili niyang pagkatao. Pagkatapos ng malaking pagyanig sa boardroom ng Vallejo Prime Holdings, akala ng marami ay madali nang susunod ang lahat para kay Isandro. Sa paningin ng mga empleyado, siya na ang bagong mukha ng pag-asa. Sa paningin ng mga investor, siya ang taong may kakayahang magdala ng kaayusan sa magulong kumpanya. At sa paningin ng mga dati niyang kaaway, isa na siyang tahimik ngunit delikadong kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng buhay ni Isandro na hindi niya basta maipag-utos, maipapa-audit o maipapa-restructure. Ang sakit ng nakaraan. Sa unang linggo niya bilang kinikilalang pangunahing kapangyarihan sa likod ng kumpanya, halos wala siyang tulog. Sa araw ay sunod-sunod ang meetings, finance review, labor complaints, supplier investigations at strategic planning sessions. Sa gabi naman, sa tuwing nakakauwi siya sa kondo, biglang bumabalik sa isip niya ang mga lumang tagpong akala niya ay matagal ng kupas. Ang malamig na tinig ni Leo Degario, ang tawang mapang mata ni Rafeson, ang pakiramdam ng pagkain ng tira sa hapag, ang pag-uwi niyang basa sa ulan habang ang pinsan niya ay sakay ng sasakyan. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa sala at hawak isang mug ng malamig ng kape, napansin ni Thavina ang kakaibang katahimikan niya. 3 beses kitang tinanong kung okay ka, sabi ng dalaga habang inilalapag ang paper bag ng pagkain sa mesa. 3 beses ka ring tumanggo nang hindi tumitingin. Saglit na natawa si Isandro, ngunit halatang pagod. Pasensya na. Hindi sapat ang pasensya kung unti-unti kang inuubos ng sarili mong isip. Natahimik siya. Alam niyang hindi niya kayang lokohin si Thavina. Sa lahat ng taong pumasok sa buhay niya sa mga nakaraang taon, ito ang isa sa mga ilan na nakikita siyang hindi magaling, hindi sa may kontrol, kundi bilang taong nasasaktan din. Alam mo bang mas madali para sa akin yung boardroom kaysa itong mga gabing tahimik? Mahina niyang sabi. Umupo si Tavena sa tapat niya. Bakit? Kasi sa boardroom, malinaw ang kalaban. May ebidensya, may proseso, may batas. Pero dito, itinuro niya ang sarili niyang dibdib. Dito, ang gulo. Para akong bumalik sa pagiging batang wala namang ginawang masama. Pero laging pinaparamdam na mali ang pag-iral. Hindi agad nagsalita si Tavena. Sa halip, hinayaan niya muna ang katahimikan na magsilbing pahintulot para sa mas malalim pang pag-amin. Akala ko nung araw na pinahiya nila ako sa interview, yun ang pinakamasakit. Dagdag ni Isandro. Pero hindi pala. Ang pinakamasakit ay yung marirealize mo na kahit gaano ka nakalayo ang narating mo, may bahagi sa'yo na bata pa rin. Takot pa rin. Nanghihingi pa rin ng pagtingin na dapat matagal mo nang sinukuan. Mahinang tumanggo si Tavena. Hindi ka mahina dahil nasasaktan ka pa rin. Ang totoo, mas matapang ka nga dahil hindi mo tinatakasan yan. Kinabukasan, mas lumalim pa ang sugat na iyon nang kausapin siya ni Attorney Savelino Quibranza sa isang pribadong conference room sa opisina. Hindi na kasing ingay ng board hearing ang paligid. Wala nang humuhusgang mata. Wala nang mga camera phone.
Tanging dalawang lalaking magkaibang henerasyon lamang na parehong may kargang mabigat na alaala. May mga bagay akong dapat inamin sa'yo noon pa. Sabi ng matandang abogado habang inaayos ang papel sa mesa. Ngunit halatang hindi na dokumento ang mahalaga sa usapan nila. Noong buhay pa ang ama mo, ilang beses niyang binabanggit sa akin ang pangamba niya kay Leo Degario. Hindi lang taran, pero sapat para maintindihan kong hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ng kuya niya. Tapos wala po kayong ginawa. Diretsyong tanong ni Isandro. Hindi nasaktan si Savelino sa talim ng tanong. Sa halip ay napayuko lang ito. May ginawa ako. Pero hindi sapat. Tinulungan ko siyang ayusin ng trust. Tinulungan ko siyang tiyakin na may maiiwan siyang proteksyon sa'yo sa legal at pinansyal na paraan. Pero nung mawala siya, hindi ko inakalang aabot sa ganun ng magiging pagtrato sa'yo. At nung napansin kong lumalala na, mas pinili kong manatiling tahimik kaysa guluhin ang istruktura ng pamilya at negosyo. Napakuyom ang kamay ni Isandro. Ang ibig sabihin po, mahinahon ngunit mabigat niyang sabi, alam niyo pong may nangyayari sa akin at pinili niyo pa ring manahimik. Oo, sagot ni Savelino, diretsahan. At iyan ang kasalanang dala ko hanggang ngayon. Hindi nakaimik si Isandro, ilang segundo silang parehong tahimik. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako, dagdag ng abogado. Pero gusto kong malaman mo na ang lakas na meron ka ngayon ay hindi lang dahil sa talino mo. Nanggaling din iyon sa katotohanang kahit kulang ang mga nakakatanda sa paligid mo, pinili mong hindi maging katulad nila. Ang mga salitang iyon ay hindi nagpagaan agad kay Isandro, pero may maliit na bahagi ng bigat na tila lumipat mula sa kanyang dibdib patungo sa hangin. Hindi pa yun paggaling, pero simla na marahil ng pagharap. Samantala, sa loob ng kumpanya ay lalo pang lumalawak ang mundong hindi na lang umiikot sa kanya. Si Mirel Caguimba na inirekomenda niya para sa strategic planning pool ay mabilis na nagpakitang gilas sa pagsusuri ng redundant expenses at disorganized workflows. Sa loob lamang ng ilang linggo, nakagawa ito ng malinaw na framework para mas streamline ng ilang department na matagal ng tambakan ng palpak na pamumuno. Sa operation side naman, si Dustin Opena ay unti-unting ibinabalik ang dignidad sa mga taong dating takot magsalita. Hindi siya pala barkadang leader. Prangka, mahigpit at minsan ay nakakatakot pa nga ang dating. Ngunit kaibahan niya sa lumang pamumuno, marunong siyang makinig. Isang umaga, habang nag-iikot si Isandro sa warehouse facility, nakita niyang nakikipag-usap si Dustin sa ilang rank and file workers, kabilang si Sioni Ladrillo. Sir Isandro, salamat po sa pagpayag na magkaroon ng grievance desk. Ngayon lang po kami nagkaroon ng lugar kung saan pwede kaming magsalita nang hindi kinakabahan na bukas tanggal kami. Napangiting ng bahagya si Isandro. Hindi dapat espesyal na pribilehyo ang marinig. Karapatan niyan. Sumingit si Dustin. At marami pa tayong nadidiskubre. Maraming supervisor ang tikom lang dati dahil takot kay Vandor at sa mga tao niya. Hayaan mong magsalita sila, sabi ni Isandro. Lilinisin natin to ng maayos. Ngunit habang unti-unting nagiging maayos ang loob ng kumpanya, sa labas naman ay nagsisimulang gumalaw ang mga taong ayaw tuluyang mawala ng kapangyarihan. Hindi nagpahuli si Raffeson. Hindi ito nag-ingay sa umpisa. Sa halip, palihim itong nakipagkita sa dati nilang paboritong supplier na si Briseo Tamondong, isang negosyanteng may palaging ngiti, ngunit sanay sa padulas at pabor-paboran. Sa isang mamahaling restaurant sa Pasig, lihim nilang pinag-usapan kung paano magagawang magmukhang sablay ang bagong direksyon ng kumpanya. Hindi na sapatang magalit lang, sabi ni Raffeson habang mahigpit ang hawak sa baso. Kailangan magmukhang walang alam si Isandro. Kailangan ng problema sa logistics, delayed deliveries, supplier tension, yung hindi agad mababaka sa kami pero sapat para sabihin ng board na hindi niya kaya. Gumisisi Briseo. May paraan dyan. Basta may kikita pa rin sa huli. Hindi rin nagpahuli si Leo Degario. Sa halip na makipagsagutan sa board, pinili niyang gumamit ng impluensya. Lumapit siya sa kilalang business columnist na si Hernol Vistas, isang lalaking bihasa sa pagsusulat ng mapanirang opinyon kapalit ng pabor at koneksyon. Makalipas lamang ang ilang araw,
Lumabas sa isang online business column ang artikulong may pamagat na Bagitong Tagapagmana o Delikadong Sentimentalista. Hindi tuwirang pinangalanan si Isandro bilang mahina, ngulit malinaw ang nais iparating. Na baka raw ang biglaang pagbabago sa Vallejo Prime Holdings ay bunga lang ng personal na drama at hindi ng tunay na kakayahan. Nasa conference table si Isandro nang mabasa iyon ni Mirel sa tablet. "Sir, nababasa niyo na po ba ito?" Tanong niya, halatang nag-aalala. Kinuha ni Isandro ang tablet at binasa ng buo ang artikulo. Tahimik lang siya habang binabalikan ang bawat linyang halatang sinadyang magtanim ng duda. "Sir, gusto niyo bang maglabas tayo agad ng sagot?" Tanong ni Mirel. Bago pa siya makapagsalita, ay pumasok si Thavina sa silid. Hawak din ang printed copy ng artikulo. "Hindi tayo sasagot sa emosyon. Sasagot tayo sa resulta." Ibinalik ni Isandro ang tablet sa mesa. Tama. Ang pinakamagandang sagot sa mga taong sanay sa ingay ay maayos na trabaho. At iyon nga ang ginawa nila. Sa halip na mapaapekto sa paninira, binilisan ni Isandro ang mga reformang dati pa lang ay naka-line up na. Naglunsad siya ng Employee Profit Sharing Program para sa mga matagal ng rank-and-file staff na nagbuhat sa kumpanya kahit walang tamang pagkilala. Nagpatukad siya ng scholarship fund para sa mga anak ng empleyado at ipinakiusap niyang si Ma'am Celestina mismo ang gawing honorary consultant sa education arm ng programa. Nang malaman ito ng matanda, napaluha ito sa telepono. "Anak," sabi ni Celestina, "hindi ko akalaing aabot ka sa puntong kaya mo nang magbukas ng pinto para sa iba. Kayo po ang nagturo sa akin kung paanong ang talino ay walang silbi kung sarili mo lang ang aangatin mo." Sagot ni Isandro. Bukod pa rito, inayos din niya ang health benefits na matagal nang pinababayaan ng lumang pamumunan. Maging ang utility at janitorial staff ay isinama sa mas maayos na coverage. Nang mabalitaan ito ng maraming empleyado, nagsimula ng mabawasan ang takot sa loob ng kumpanya at napalitan ng kakaibang paggalang. Ngunit sa dami ng pagbabagong iyon, may isang personal na laban pa ring hindi matakasan si Isandro. Ang matagal niyang pagkakahiwalay sa inang si Salve Anorico. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bining Alcaraz. "Isandro," sabi ng matandang librarian, "nandito ang mama mo." Parang may tumigil sa loob ng dibdib niya. "Nasaan po siya?" "Nasa lumang library. Ayaw ka gambalahin sa opisina. Pero mukhang matagal na siyang nag-iipon ng lakas para harapin ka." Halos hindi niya manalang siya na pala ang nagmamaneho papunta sa San Gregorio kinagabihan. Hindi niya isinama sina Thavina o Pilo. Ang laban na iyon ay sa kanya lamang. Pagpasok niya sa maliit at tahimik na library, nakita niya ang isang babaeng payat, simple ang damit at may mga matang pagod ngulit pamilyar. Si Salve, ang kanyang ina. Unti-unti itong tumayo. Nanginginig ang mga daliri nito habang hawak ang lumang bag. "Isandro," Mahinang tawag nito. Hindi agad nakasagot ang binata. Sa dami ng taon na lumipas, sa daming gabing tinanong niya ang sarili kung bakit siya iniwan, biglang parang nagsiksikan sa lalamunan niya ang lahat ng tanong. "Ako po ba ang iniwan mo?" Sa wakas ay nasabi rin niya. "O iniligtas mo lang ang sarili mo?" Napahagulhol si Salve. "Anak, araw-araw kitang iniisip. Hindi kita iniwan dahil ayoko sa'yo. Iniwan kita dahil kapag kasama kita noon, mas lalo kang pinupuntirya. Pinili kong lumayo para may isa man lang sa atin ang hindi nila kayang kontrolin." Tumulo ang luha ni Isandro, ngunit hindi iyon iyak ng batang naghahanap ng awa. Yun ay luha ng lalaking sa wakas ay nakaranig ng paliwanag na matagal nang kulang sa buhay niya. "Bakit hindi ka man lang nagpakita?" tanong niya. "Kasi nahihiya ako," umiiyak na sabi ni Salve. "Pakiramdam ko wala akong karapatang humarap sa'yo nang wala man lang akong naitulong. Pero nung narinig kong lumalaban ka na at hindi ka bumagsak kahit anong ginawa nila, naisip ko baka pwede pa akong humingi ng tawad." Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Sa paligid nila, amoy papel at lumang kahoy. Sa gitna ng tahimik na library, parang tumigil ang mga taon ng pananabik, galit at pangungulila. Lumapit si Isandro. Hindi pa bumo ang lahat. Hindi pa kumpleto ang paghihilom.
Ngulit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, niyakap niya ang kanyang ina. Sa yakap na iyon, hindi nabura ang nakaraan, ngunit may isang bahagi ng pagkatao niyang matagal na nakabitin sa kawalan ang unti-unting bumalik sa lugar. Pagbalik ni Isandro sa Maynila, mas malinaw na ang loob ni Isandro. Hindi pa tapos ang gulo sa kumpanya, hindi pa sumusuko sina Leo Degario at Raffison. Nasa paligid pa rin ang paninira, ang sabotahe, at ang mga taong gustong ibalik ang lumang kaayusan ng takot. Pero iba na siya ngayon. Hindi na lang siya lumalaban bilang isang ulilang api. Lumalaban na siya bilang isang lalaking may mas malinaw na dahilan. Para sa mga empleyadong matagal na ring sinikil, para sa mga taong naniwala sa kanya, para sa inang muli niyang natagpuan, at para sa sarili niyang dignidad na hindi na niya hahayaang yurakan muli ng kahit sino. At sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik na humahakbang si Isandro patungo sa mas matinding pagsubok. Sapagkat habang inaayos niya ang mga bitak sa loob at labas ng kanyang mundo, hindi niya pa alam na ang mga taong nawala ng kapangyarihan ay naghahanda na ng mas mapanganib na galaw. Isang hakbang na magtutulak sa kanilang kwento sa pinakamatinding yugto ng paghatol, pagbagsak at ganap na pagpili kung sino ba talaga ang karapat-dapat magtaglay ng pangalang Vallejo. Bago tayo dumako sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang makicomment ka kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Minsan ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng natalo mong kaaway, kundi sa paraan kung paano mo tinapos ang laban nang hindi nawawala ang dangal mo. Kaya kung handa ka na, ito na ang pinakahuling yugto ng kwento ni Isandro, ang sandali ng paghatol, pagbagsak, at ganap na pagbangon. Pagbalik ni Isandro sa Maynila matapos ng emosyonal niyang pagkikita sa kanyang inang si Salve Anorico, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nabawasan. Hindi man lubusang maghilom ang mga sugat ng loob ng isang gabi, sapat na ang yakap nilang mag-ina para maalala niyang hindi lahat ng pagkawala ay abandonment at hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng pagmamahal. Ngulit sa kabila ng personal niyang paghilom, naghihintay sa kanya ang mas mabigat pang unos sa loob ng Vallejo Prime Holdings. Sa mga sumunod na araw, napansin agad ni Mirel Caguimba at Dustin Opena na may kakaibang pagkadulas sa ilang operasyon ng kumpanya. May mga deliveries na biglang nadidelay kahit kumpleto ang bayad. May ilang supplier confirmations na nawawala o di kaya ay huli nang dumarating. Maging ang logistics dashboard na inayos ni Junver ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang patterns. Mga galaw na tila sinadya, hindi basta simpleng pagkakamali. "Sir," sabi ni Mirel isang umaga habang hawak ang report, 3 regional deliveries ang sabay-sabay na nagkaproblema, pero iisa lang ang common denominator. Tumingala si Isandro mula sa binabasa niyang financial brief. Ano yon? Third-party logistics endorsements from legacy suppliers, sagot ni Mirel, at karamihan doon ay konektado sa lumang network ni Briseo Tamundong. Napatigil si Isandro. Sa tabi niya ay mabilis na nag-type si Junver at naglabas ng mas malalim na records. "Hindi lang yan," sabi ni Junver. "May internal access din sa ilang restricted files. Hindi outright hacking, mukhang may gumagamit ng retained credentials o may insider na tumutulong." Tumayo si Thavina na noon ay nasa opisina upang tapusin ng ilang legal review documents. Ibig sabihin, hindi lang simpleng paninira sa media ang ginagawa nila. Active sabotage na ito. Napakuyom ang panga ni Isandro. Sa tono ng mga ulat, malinaw na hindi pa talaga tapos sina Leo Degario at Raferson. Habang tahimik siyang nagbabalik ng dangal sa kumpanya, ang mga taong unti-unting nawawalan ng kontrol ay gumagawa naman ng paraan upang ibagsak siya sa paraang hindi agad matutunton. At tama nga ang hinala nila. Sa isang pribadong suite sa Makati, muling nagkita sina Raferson Vallejo at Briseo Tamundong. Naroon din ang negosyanteng si Severin Malijan, pinuno ng isang kakumpetensyang kumpanya na matagal nang gustong lamunin ang market share ng Vallejo Prime Holdings. Maingat ang usapan, mababa ang boses, ngunit malinaw ang intensyon. Hindi na sapat ang konting delay at paninira. Malamig na sabi ni Severin habang iniikot ang baso ng whiskey. "Kung gusto ninyo talagang maalis si Isandro,
Kailangan yung bigyan ako ng leverage, sensitive files, strategic pricing, pending acquisitions. Kapag hawak ko ang impormasyong yan, kaya kong tapusin ang pag-angat niya. Si Raferson, halatang desperado, ay agad sumagot. Makukuha namin. May mga tao pa rin kami sa loob. At kapag bumagsak siya, ako ang dapat bumalik sa board. Hindi umimik si Briseo, ngumit ang manipis niyang ngiti ay sapat ng patunay na handa siyang kumita sa kahit anong kaguluhan. Ang hindi nila alam, may isa na palang tahimik na nakakapansin sa paggalaw nila, si Shoni Ladrillo. Bilang liaison sa grievance desk, madalas siyang baliwalain ng mga tao sa opisina. Ang tingin ng marami sa kanya ay simpleng rank-and-file worker lamang. Ngunit dahil doon, siya rin ang madaling makadinig ng mga bulong at makakita ng mga kilos na hindi napapansin ng mga nasa taas. Isang gabi, habang nililigpit niya ang pantry area sa executive floor, naulinidan niya ang dalawang dating tauhan ni Vandor na nag-uusap tungkol sa files na ipapasa mamaya at credentials na hindi pa nade-deactivate. Hindi siya agad gumawa ng eksena. Sa halip, dumiretso siya kay Dustin. Sir Dustin, pabulong niyang sabi, may mali po. Parang may kumikilos pa rin sa loob para sa kanila. Hindi siya binaliwala ni Dustin. Sa halip ay agad nila itong iniakyat kina Junver at Yesandro. Sa loob lamang ng ilang oras, nag-set up si Junver ng mas mahigpit na monitoring protocol sa internal systems. Doon nila nahuli ang tangkang pagkuha ng ilang strategic documents, mga file na may kinalaman sa bidding strategy, supplier negotiations at future expansion plans. May live transfer attempt, sabi ni Junver habang mabilis ang galaw ng daliri sa keyboard. Nasa loob ang source pero palabas ang endpoint. At nakuha ko na, hindi lang internal conduit, may outside recipient. Can we trace it? Tanong ni Thabina. Partly, pero sapat para iugnay sa network na konektado kay Severin Malihan. Napahawak si Yesandro sa mesa at pumikit sandali, hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman niyang ito na ang huling barahan ng mga taong ayaw bumitaw sa dating kapangyarihan. Kunin natin ang lahat ng ebidensya, utos niya. Walang madadala sa sigaw, gusto ho, kumpleto ang chain. Sa mga sumunod na araw, tahimik ngunit sistematikong kumilos ang kampo ni Yesandro. Tinulungan sila ni Micah Verdanza sa Independent Forensic Audit. Si Thabina ang nag-ayos ng legal strategy para matiyak na hindi mababasura ang ebidensya. Si Dustin at Mirel ang nag-secure ng operational continuity upang hindi maapektuhan ng mga empleyado habang umubukas ang kaso. At si Attorney Savillino, na marahil ay nais ding ituwid ang dati niyang pagkakulang, ay tahimik na sumama sa paghahanda ng formal board confrontation. Dumating ang araw ng final board hearing. Hindi ito tulad ng nakaraang emergency meeting na puno ng pagkabigla. Mas mabigat ito, mas tahimik at mas matalim. Naroon ang buong board, legal counsels, auditors, independent observers at ilang kinatawan mula sa mga pangunahing investors. Sa labas ng gusali ay nakaabang ang media dahil kumalat na ang balitang may panibagong malaking revelasyon sa loob ng Vallejo Prime Holdings. Pagpasok ni Isadra sa boardroom, napansin niyang naroon sina Leo Degario at Rafason. Pareho silang nakasuot ng maayos, ngunit halata sa mukha nila ang puyat, galit at takot. Hindi na ang dating yabang ang nangingibabaw sa tindig nila, kundi ang desperasyong nagmumula sa taong nararamdaman ng nauubos na ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Nagbukas si Aurelio de Maandal ng hearing. Isa-isang inilatag ang ebidensya, unauthorized file extraction attempts, preserved access logs, payment links between Shell intermediaries and Briseis companies, communications tying the operation to Severin Maligan's network, at testimonya ng ilang empleyadong tinangkang utusan sa loob. Nang ilabas ang audit trail, hindi na nakapagsalita si Briseo na unang itinanggi ang lahat. Nang ilatag naman ng communications na konektado sa isa sa personal assistants ni Rafason, nagsimulang manginig ang boses nito. Setup ito, sigaw ni Rafason. Pinagkaisahan niyo ako. Talaga? Malamig na tanong ni Thabina habang inilalatag ang notarized technical summary. Pati ba ang bank transfer patterns at match timestamps ay setup din? Hindi makasigot si Rafason. Sunod namang inilabas ang records ng panghihimasok ni Leo Degario sa media narrative sa pamamagitan ng columnist na si Hernan
internal vistas. Hindi man iyon kasing bigat ng corporate sabotage, sapat iyon upang ipakita ang intensyon nitong siraan ng kasalukuyang pamunuan para maibalik ang sarili sa pwesto. Isa-isa nang lumilinaw ang kabuuan ng larawan, hindi simpleng tampuhan ng magkamag-anak ang lahat, kundi organisadong pagtatangka upang agawin, guluhin at pagkakitaan ng kumpanyang unti-unti nang bumabangon. Sa puntong iyon, tumayo si Leo Degario. Ako ang nagpatayo ng pangalan ng Vallejo, sigaw niya, kahit halatang nanginginig. Wala kayong alam sa lahat ng isinakripisyo ko. At ikaw, itinuro niya si Isandro. Ikaw na pinalaki ko, ako pa ang sisirain mo? Dahan-dahang tumayo si Isandro. Tahimik lang siya nung una. Walang pagtaas ng boses, walang pagmamadali. Ngulit sa sobrang kontrolado ng tindig niya, mas bumigat ang bawat salitang lumabas. Hindi po ninyo itinayo ang pangalan ng Vallejo sa dangal, sabi niya. Itinayo ninyo ito sa takot, sa pabor-paboran, sa pagyurak sa mga taong akala ninyo ay maliit. At oo, pinalaki ninyo ako sa ilalim ng bubong ninyo, pero hindi bilang pamilya. Pinalaki ninyo akong parang alipin. Kailangang magpasalamat sa bawat mummo. Tahimik ang silid. Kung ang tanong ay sinisira ko ba kayo, pagpapatuloy niya, hindi po. Ang totoo, sarili ninyo pong mga desisyon ang sumisira sa inyo ngayon. Napaupo si Leo Degario, tila biglang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang minuto. Nagpatuloy ang hearing hanggang sa pinal na resolusyon. Inaprobahan ng board ang permanent removal of Rafason for any executive pathway, full termination of all advisory privileges ni Leo Degario, formal legal action against Vandor, Briseo, at mga kasabsab sa internal breach at cooperation with authorities kaugnay sa corporate sabotage and attempted unlawful disclosure of proprietary information. Ang mga taong dati sanay magsalita ng malakas sa loob ng gusaling iyon ay ngayon ay tahimik na pinalilibutan ng mga papel na hindi na nila kayang taksan. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay dumating hindi sa pagbasa ng resolusyon, kundi pagkatapos nito. Habang unti-unti nang nagsisialisa ng mga tao, nilapitan ni Rafason si Isandro. Hindi na ito ang dating lalaking puno ng tawa at yabang. Gusot ang mukha niya at sa unang pagkakataon may bakas ng pagkatalo roon. Masaya ka na? Tanong niya, halos pabulong, ngunit puno ng pait. Tiningnan siya ni Isandro ng diretso. Hindi ako lumaban para sumaya sa pagbagsak mo. Kasinungalingan. Hindi, sagot ni Isandro. Kung gusto kitang saktan gaya ng pananakit ninyo sa akin noon, matagal ko nang ginawa sa harap ng lahat. Pero hindi ko kayo ginaya. Napakagat si Rafason sa labi, ngulit wala na siyang maisagot. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naging balanse at matatag ang Vallejo Prime Holdings sa ilalim ng bagong direksyon. Sa pangunguna ni Isandro, naisakatuparan ang Employee Housing Project para sa mga matagal ng minimum wage staff. Ang scholarship program para sa mga anak ng empleyado ay lumawak at pinangalanang Celestina Initiative bilang pagpupugay sa gurong unang naniwala sa kanya. Ang wellness and healthcare system ay hindi na lamang pang-display sa handbook, kundi totoong nararamdaman ng mga tao. Si Mirel ay naging director ng corporate development, si Dustin ang tumayong chief operations leader, at si Sioni ay naging simbolo ng boses ng ordinaryong manggagawa sa loob ng organisasyon. Hindi rin pinabayaan ni Isandro ang personal niyang buhay. Mas madalas na niyang binibisita ang kanyang inang si Salve at sa tulong ng kumpanyang pinatatag niya, naipagawa niya ang isang simpleng bahay para rito sa tahimik na bahagi ng San Gregorio. Si Bening ay madalas na ring dumadalaw at si Ma'am Celestina, kahit mahina na ang katawan, ay nagawang makita ng personal ang scholarship launch bago tuluyang nagpahinga sa mas mahinahong pamumuhay. Bago siya umalis isang hapon matapos ang seremonya, hinawakan ng matanda ang kamay ni Isandro at sinabing, "Ngayon, alam ko nang hindi na sayang ang gabing tinuruan kita." Sa usapin naman ng damdamin, hindi minadali ni Isandro ang anuman. Ngunit habang tumatagal, lalong luminaw sa kanya na si Tavina ang taong nanatili sa tabi niya, hindi noong nasa taas na siya, kundi noong hindi pa niya sigurado kung kaya niyang tumayo muli. Isang gabi, sa rooftop ng kumpanya matapos ang successful year-end report, magkatabi silang nakatanaw sa lungsod. "Natapos din," mahinang sabi ni Tavina. "Hindi ko akalaing aabot ako rito," tugon ni Isandro. "Totoo nang, ako rin," natatawang sabi niya. "Akala ko mas susungit ka habang tumatagal." Napangiti si Isandro. "Pwede pa namang habulin." "Wag na, mas bagay sa iyo yung marunong huminga bago sumagot." Saglit siyang tumingin sa dalaga. "Salamat." "Sa alin?" "Sa pananatili." Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa katahimikan iyon, sapat na ang alam nilang pareho nilang sinuong ang unos ng magkasama.
At makalipas ang 1 taon, sa anibersaryo ng malawakang reforma sa Vallejo Prime Holdings, bumalik si Isandro sa lumang gate ng headquarters. Naroon pa rin ang salamin na minsang nagpakita sa kanya bilang aplikanteng minaliit. Naroon pa rin ang lobby kung saan una siyang sinuri mula ulo hanggang paa na parang wala siyang karapatang mangarap. Ngulit ibang tao na ang nakatayo roon ngayon. Habang pumapasok ang mga empleyado, ang iba ay bagong scholar noon. Ang iba ay anak ng mga dating utility worker. Ang iba ay dating takot magsalita, ngunit ngayon ay tuwid na ang tindig. Napangiti si Isandro sa isang katotohanang matagal niyang pinangarap. Ang lugar na minsang naging simbolo ng kahihiyaan ay naging tahanan ng pag-asa para sa iba. Lumapit si Sioni dala ang ilang papeles. "Sir, ready na po yung community turnover sa housing project." "Mabuti," sagot ni Isandro. "Siguraduhin nating maayos ang lahat." Sa di kalayuan ay nakita niya si Mirel na may kausap na bagong hirees, si Dustin na abala sa site briefing, at si Thavina na pababa mula sa elevator, hawak ng folder ng bagong legal partnership program. Sa isang iglap, naisip ni Isandro ang lahat. Ang basahan sa kamay niya noong bata pa siya, ang gutom sa hapag, ang panghahamak sa interview, ang katahimikan ng mga taong dapat sana ay nagtanggol sa kanya, at ang tiwala ng hindi niya kadugo, at ang araw na pinili niyang hindi gumante gamit ang parehong dumi ng kalaban. Hindi na mahalaga kung maririnig pa niya muli ang salitang basura dahil alam niya na niya ngayon kung sino siya. Hindi siya ang batang pinagtiisan lamang. Hindi siya ang aplikanteng pinahiya sa harap ng lahat. Hindi siya ang pamangkin kailangang humingi ng lugar sa pamilyang hindi marunong magmahal. Siya si Isandro Vallejo, ang lalaking pinagdaanan ng gutom, pangmamaliit at pagtataksil, ngunit piniling maging marangal sa dulo. At halip na hayaan ng tapusin siya ng nakaraan, siya mismo ang tumapos sa ikot niyang yabang at pang-aabuso na minsang naghari sa pangalan ng kanilang angkan. Sa huling pagkakataon, inangat niya ang tingin sa gusali at huminga ng malalim. Hindi na iyon monumento ng sugat. Isa na itong patunay na ang taong minamaliit kapag pinili ang talino, tiyaga at dangal kaysa paghihigante, ay kayang baguhin hindi lamang ang sarili niyang kapalaran, kundi pati ang buhay ng napakaraming tao. At doon tuluyang nagtapos ang kwento ni Isandro. Hindi sa sigaw, hindi sa pagmamataas, kundi sa tahimik mulit ganat na pagwawagi ng isang lalaking minsang tinawag na basura, pero sa huli ay pinatunayang siya pala ang pinakamatibay na haligi ng isang bagong simula.